cabinet revamp lang po. Aside sa DOTR, may mga susunod pa po ba? Well, we do not know. Kasi ganito, yung sa DOTR, Secretary Jimmy Bautista signified that he might need to rest because of health issues. And the President was always solicitous of the health of his cabinet members. So when the President and Secretary Bautista talked about it, it became clear to the President that Secretary Bautista may really need to take a rest from official duties. Secretary Bautista has asked for until February 21. Baka ito yung dahilan kung bakit nag-resign itong si Jamie Bautista o Jaime Bautista tungkol dito sa DOTR, na ito yung hawak niya na departamento, na isa to siya sa pag-upo ni Bongbong Marcos, siya mismo ang inappoint ni Bongbong Marcos na magiging DOTR secretary. Ito kaya dahilan na ang balita ngayon, itong dalawang pinakamalaking project sa Pilipinas ngayon, itong subway at saka itong railways na mula sa south hanggang north ay walang budget, na grabing kaltas, ang grabing 80%. Yon ang sabi ni yung bagong ngayon, si Vince Dizon, na yan yung kinaltas na budget dito sa malalaking project. Itong subway, wala pa sa kalahati ang nito. Pati itong railways na magdudugtong to mula dito sa may south hanggang north. Ito yung pinakamalaking project panahon ni Pangulong Duterte, pero ngayon ito yung kinaltasan ng budget nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi niya to priority. So ito kaya yung dahilan kung bakit si Jamie Bautista nag-resign na lang, at ang dahilan ay kanyang kalusugan. Paki-subscribe po ang YouTube channel na to at paki-like ang video na to at makikita nyo itong dalawang TV network na nagbalita nito. GMA7 at saka yung TV5 na binalita talaga nila to. Hindi sila nito tinatago ang balita na to. Pasok natin ang video ng GMA kay Joseph Morong. Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transpo project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Morong. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. At nang sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan, napunan niya ang mga sira-umunong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minana ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga, at ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Pero tila nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapya sana hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Losing 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and but as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we can save 2025. Nadiskaril din sa pag-arangkada ng NCR ang pagbili ng right-of-way o mga lupang dadaanan nito na may nakatira mga informal settler.
Ayon kasi sa Department of Justice, hindi pinapayagan ng Republic Act 10725 ang pagbabayad sa mga informal settler na sisirain ng mga bahay. Ang kaso, kondisyon ng mga pautang para sa proyekto na dapat bayaran ang mga nakatira sa daraanan ng proyekto, informal settler man o hindi. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on these. No? We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the President. Plano ring isa pribado ang operasyon ng MRT-3 at EDSA busway sa susunod na taon. Ang laki ng budget na tinanggal. Nakita nyo naman kung magkano ang tinanggal. Nakita nyo naman kung ano ang estado ngayon ang itong subway at saka itong railways na dapat priority to ngayon. Sinabi na mismo ni Vince Dizon na priority itong project na to. Gawan niya ng paraan daw kung anong gagawin nito. Kung may mga unprogram, siguro yung pera, ibig sabihin, na gusto niya sigurong gamitin muna dito. Kasi itong project na to, ito yung mega project panahon ni Pangulong Duterte. Dapat ito, hindi ito maantala kasi itong south at saka north na railways, ito yung plano na itong airport dito sa Maynila, ililipat to sa Bulacan. So malaking bagay to na itong railways na to, ito yung plano na magdudugtong na papunta doon. Kaya lang, itong plano ngayon, maantala nga. Dahil may, di ba? Walang budget. So confirm na itong gobyerno natin ngayon, hindi talaga pinahalagahan ang mga malalaking project na makaginahawa sa mga commuter. Ito yung pinairal nila ngayon, kinurap. Nakikita naman natin kung gaano kalaki. 80% ang budget ang tinanggal. Ang laki yun. Kaya ito si Jimmy Bautista, nagdahilan na lang na mayroon siyang nag-resign siya dahil sa kanyang health, sa kanyang kalusugan. Kasi may edad na daw. Pero palagay ko ito yung dahilan. Hindi sila magkasundo dito. So ito si Vince Dizon, nakita naman natin na sumakay siya dito sa mga bus, yung bus na dyan sa EDSA. Kung ano ang niya, nakikita niya doon. Ang dami na mga problema nakikita niya. So hindi ito natugunan na panahon ni Jimmy Bautista kasi nga ang laking kaltas sa kanilang budget sa DOTR. Ito pa yung video, mapanood nyo, na binalita din to sa TV5 na ganun din, na hindi nila to tinatago ang balita na tungkol dito sa DOTR. Itong dalawang pinakamalaking project. Samantalang pangarap to sa buong bansa na magkaroon ng subway. Although dito sa aming bansa, kung saan kami nagtatrabaho, may subway na. Pero ang Pilipinas, ito yung pinakapangarap talaga na subway. Natupad lang to panahon ni Pangulong Duterte na nagkaroon ng subway. Nag-umpisa na. Kaya lang ito ngayon, mabagal ang progreso nito dahil nga walang pera. Pasok natin yung video ng TV5. Malabong matapos sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang malalaking railway projects dahil sa problema sa right-of-way. Tiniyak naman ng bagong upong Transportation Secretary na si Vince Dizon na susolusyonan nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Halos patapos na ang mga istasyon at tulay ng ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bahagi ng Pampanga hanggang Clark, malabo raw itong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Itinigil muna ng Department of Transportation ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto o ang right-of-way acquisitions. Noong September 2024, naglabas ang legal opinion ang Department of Justice. Sinasabi nila sa DOTR na dapat mangibabaw ang batas kung saan babayaran ng may-ari ng tatamaang property ng 50% ng halaga ng lupa at 70% ng halaga ng mga estruktura na nakatayo rito kapag napirmahan na ang deed of sale. Babayaran lang daw ang balanse kapag naibaba na ang bagong titulo. Taliwas yan sa loan agreement ng pamahalaan sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na nagbibigay ng pondo sa NSCR. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Dahil sa problema sa right-of-way,
Sinabi ng mga source ng News 5 na parting Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028 para sa NSCR. Malabo pa raw mabuksan ang bahaging papuntang Clark, pati ang ilang bahagi ng Metro Manila Subway. There was one instance that the OTR took over a property without full payment, and ADB called our attention in writing. No? So we want to see to it that we comply with the provisions of the loan agreement. No? Ayon kay outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may posibleng remedyo dito. I already talked to the DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on these. No? Ayon naman sa bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon, agad nilang susolusyonan ang isyong ito. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. Yun yung balita ni Julius Babaw. Mga mainstream media ngayon mukhang gising na. Hindi na sila nagtatago ng mga ibabalita. Lalo tong sa GMA kasi mas mahaba-haba yung kinuha ng mga sinasabi to sa GMA sa balita. Unlike dito sa sa TV5 na mukhang hindi masyadong mahaba ang pinapakita. Pero itong sa GMA, ito ko yung nagustuhan ko dito dahil talagang sinusundan nila. At saka doon yung mga breakdown na mga pera na hindi binigay noong GAA, sa NEP, tapos sa GAA. Yung plano lang na budget, plano ng pera na dapat yun, pagdating ng GAA, ang laki ng diferensya na. Yun yung inaprobahan na ng presidente. Tapos hindi niya alam yon na siya ang nag-approve sa GAA. So ito na ngayon ang nagiging problema sa ating gobyerno. Ito yung budget natin ngayon, mayroon pa tong sa Korte Suprema, pinapasagot na nito ang Senado, Kongreso at saka itong si Birsamin kung ano talaga ang nangyari ito. Parang nag-extend yata ng 5 days pa eh. Ito ba yon? Na pag-aralan pa nila o sasagutin nila ng ang Solgen sa Korte Suprema na sagot, bigyan nyo kami ng palugit na 5 araw pa. Kasi binigyan niya tato ng 10 days, hindi pa sinagot nila yung 10 days. So ngayon, tatapos natin ang 10 days, naghingi ng palugit itong Solgen na bigyan nyo pa kami ng 5 days. Bakit nila sagutin to? Tungkol ito sa budget. Ang hiningi lang naman ito sa Korte Suprema, ibigay nila yung paano nag-umpisa ang budget. So ibig sabihin ito, mayroong problema ang national budget ng 2025. Nakikita na to ngayon na ang Korte Suprema pinasumiti ang mga ganyang mga dokumento dahil discrepancy. Malaking problema. So anong problema ngayon dito? Gobyerno ang habulin ng Korte Suprema, diyari ang nag-ano nito. Ito si Martin Romualdez, itong sino pa si Chis Escudero, at saka itong sa palasyo, kung sino managot din sa palasyo. Sana nga si Bongbong Marcos makulong to makasuhan din to. Pero sa ngayon, malabo pa yan magkaroon ng kaso si Bongbong Marcos kasi nasa posisyon siya. Ito yung pinakamalaking balita ngayon dito sa korupsyon na nahalata na nandito na talaga ang ebidensya. Nakikita na natin. Di sila makapag-demolis kasi mayroong ang Korte Suprema, itong Department of Justice na hindi pwede kayo mag-demolis hanggat hindi planchado ang pagdidemolis. Kailangan bayaran ng 50%, 70% kung at chuchuchu pa. So walang pera ano pang bayad? Naalala ko nga ito dati nung panahon ni Pangulong Duterte, ito yung South Luzon at itong sa ikukunik tong Skyway. Dito sa may bandang Maynila, sa may Pandakan, hindi makalusot ang diyan, ang Skyway kasi problema din sa right of way. Mayroong panahon pa ni Noynoy yun. Hindi na tumadugtong-dugtong kasi nga walang pera pang bayad dito sa mga nakatira. Kailangan dapat kung saan yung project ng gobyerno o under ng gobyerno, kailangan talaga babayaran yung kung ano man ang masagasaan nila yan dyan. Kung ano ang pwedeng tatamaan nila yan. Bahay man yan kung ano, talagang babayaran yan. So may mga agreement yan between gobyerno at saka yung nakatira. So ito yung portion nito sa may Skyway dyan, sa may sa Maynila, sa may Pandakan. Hindi ito makonect kasi
walang pera. Pero may budget. Pero ang budget binubulsa. Nung pag-upo ni Pangulong Duterte, pinaimbestigahan niya, bakit anong problema dyan sa may Skyway? Bakit hindi makunik-kunik ang ano dyan? Ang Skyway na dyan. Yung papunta ng papuntang Maynila na talaga. Sinabi na mayroong mga masagasaan dyan na mga bahay o mga property na dapat bayaran pero paano walang bayar? Paano hindi mabayaran na may pera yan, may budget yan? Pinaimbestigahan niya. So, ang ginawa niya nun, pinunduhan, binayaran yung mga na tatamaan. O anong nangyari dyan? Sandali lang. Trabaho agad ang Skyway. Di na-open, nadaanan. Ngayon nangyari na naman to ulit. Kasi itong gobyerno na to, puro kasi pambubulsa. Itong gobyerno natin ngayon, puro kasi to korap. Mula presidente hanggang doon, mula presidente, senado, kongreso, doon na sa mga cabinet secretary niya, mga korap. Grabe na kayo. So, ito ngayon, anong gagawin niyo dyan sa project na yan? Nakatingga yan. Itong balita ng TV5, matingga yan, mga 5 months ba yun? 5 months, ang laking bagay yun. Dapat target ngayon, 2028, itong subway, mayroon nang ma-open na yan dyan. Mayroon nang mag-operate na dyan. Nakapiraso. Pero hindi matutuloy yata. Mukhang hindi matutuloy. Kasi nakikita naman natin kung ilang porsyento pa lang yung natatapos. Pag walang pera, anong gagawin yan dyan? Hindi gagalaw ang project. May mga laking project dapat si Pangulong Duterte hindi rin napunduhan sa Mindanao. Yung railways din sa Mindanao, hindi to binigyan ng pundo. Zero ang pundo dyan. Tapos pala ito palang itong nangyari ngayon dyan sa may subway at saka itong sa railways ng magkukunik sa north at saka south. Ganun din pala. Tagilid. Ano mangyayari nito ngayon? Ano mangyayari nito si Vince Dizon? Magtagal kaya to sa DOTR? Pag ganito ang DOTR na walang pera, paano gagalaw? Paano tatakbo ang trabaho pag hindi to masolusyonan tong problema na to? Problema natin sa mga commuter kasi dumadami ang commuter tapos wala tayong mass transport. Paano yung walang budget? May mga plano lang, hindi man lang matupad kasi walang pera eh. Inatupag kasi puro bulsa. Mas malala ngayon, itong taon na to kasi mag-i-eleksyon. Mag-i-eleksyon na to, tapos sa sunod na naman, mag-i-eleksyon naman after 3 years. Yun ang mas matindi kasi national election yun. Presidente ang pipiliin natin doon. Saan tayo pupulutin ito? Sa pira na lubog na tayo talaga sa utang, lubog na tayo sa puro gastos, puro ayuda sa mga hayupak na presidente na itong walang alam. Putragis ka, Marcos. Bumaba ka na lang talaga. Animal ka. Tapos itong mga tao na sa paligid niya, todo depensa, todo ano kaya ang pinakain ninyo? Ano kaya ang nasa utak ninyo nito? Ang presidente ninyo, ayoko aminin ng presidente natin yan. Nakakahiya yan. Wala, hindi maganda mamuno. Bangag talaga.